panimula ng atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kapwa manggagawa sa Panginoon sa iba't ibang bahagi ng daigdig, na isa po sa ating mga tinutukan ang kasalukuyang panahon na ang edad ng tao ay hindi pari-pareho. Ngunit ang concentration natin po ngayong ibabahagi is yung edad magmula 30 pataas. Kaya po sinabi natin sapagkat ang edad ni Jesus Christ sa kanya pong baptism na mababasa sa Lucas chapter 3 ay masusumpungan po na ang edad ng kanyang pagtanggap ng bautismo ay sa edad ng 30. At yung time ng mga younger age before 30 years old, sa paliwanag ni Apostol Pablo sa Galacia ay kailangan dumaan sila sa pagkakulong sa kasalanan. Ang younger age ay dadaan po sa proseso bilang hintil at itong mga hintil ay matutong tumanggap at kumikilala doon sa tagapagligtas, ngunit hindi sa edad na younger age kundi sa edad kung saan ang pattern ng ating pananampalataya si Jesus Christ na ang edad po ay 30 pataas. So yung mga 40, 50, 60 pataas po, panahon na po para ito ay tutukan ng tao at pag-aralan sapagkat wala na tayong time para bumalik pa sa dati nating pagkatao. So mapalad po yung atin pong pagbabahagi ngayon, yung mga nakaintindi, unawa nito sapagkat ang maturity ay mahalaga. Nandoon po yung pag-ilag, nandoon po yung pagtitiis, nandoon po yung pagtanggap natin sa katotohanan na mula sa Diyos. Una, kunin natin muna yung paliwanag ni Propeta Zechariah sa chapter 8 verse 19. Ito po ang pagkasabi niya dito. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang ayuno sa ika-4 na buwan, at ang ayuno sa ika-5, at ang ayuno sa ika-7, at ang ayuno sa ika-10. Ilan yung binanggit? 4. 4 na klaseng ayuno ang binanggit po ng Biblia. So, ang unang binanggit niya ang ayuno sa ika-4. Nakasunod na binanggit niya ayuno sa ika-5, ayuno sa ika-7, pangatlo, ayuno sa ika-10. Yan. So, yung position po na ipinakita dyan, pag sinabing ayuno, pinag-aaralan sa Biblia yung paliwanag ng scripture, ang tamang ayuno. Pwedeng mag-ayunong walang pagkain, ngunit ang tinutukoy na tunay na ayuno, yung pagtupad ng tao sa salita ng Diyos. So tulad ngayon, ang ating pong pagtatalakay ay Christ Sabbath, na itong 4 na ayuno na binanggit na ito, sa isang linggo, isa lang ang binanggit ng Diyos after His creation, that God was rest on the 7th day. So bawat po binanggit sa Biblia, sa 4 na yon, tumutukoy po sa 4 na linggo, bawat ayuno. Ngunit may scripture na sinabi ng Biblia sa panahon ni Jesus Christ na merong mga eskriba na nag-criticize sa mga apostol na bakit yung mga apostol mo hindi nag-aayuno. And sabi ng Panginoon, paano sila magdalamhati o mag-aayuno
kasama nila ang panauhin. Sapagkat nung time na yon, ang Panginoon ay hindi pa dumaan sa crucifixion at wala pang death na nagaganap at wala pa siyempre yung pagkabuhay na muli. Ngunit yung katanungan na yon at sa ating panahon, ang laki pong mensahe para sa ating panahon yan, sapagkat meron ng resurrection na nagaganap pagdating sa panahon po natin. Ibig sabihin, ang ayuno na tinutukoy dito sa apat na ito, ayuno sa ikaapat, ayuno sa ikalima, sa ikapito at ikasampo, ito ay nakaposisyon sa mga selebrasyon sa loob ng Biblia magmula sa lingguhan hanggang sa taunan. Halimbawa, yung ayuno sa ikaapat, saan ang posisyon noon sa buwan? Kapag ginamit natin ang posisyon sa Abib or Nisan na kalahati ng March, kalahati ng April, ang ayuno sa ikaapat ay tumutukoy ng first month of the year, which is April, na sa ating panahon, January. January sa Gregorian calendar, Equitok economics, ngunit sa spiritual, Equitok religious, ang first month of the year, based on Lucas chapter 1 verse 26, ang first month of the year ni Jesus Christ after nung pinanganak siya ni Mary is April. So meaning, ang nag-declare ng first month of the year spiritually and literally, si Jesus Christ. So yung ayuno sa ikaapat, ay tumutukoy po yan sa first month of the year, which is April. January, February, March, April. So, yung ayuno sa kalima, yun po yung Pentecost, 7 weeks. Pag binilang mo siya sa 7 weeks, alos isa't kalating buwan. April, May, and then June. So, June, paano i-position ang June? So, bibilang ka ng 7 months. Pag bimilang ka ng 7 months sa position ng spiritual, pagdating naman sa ayuno sa ikasampo, ang competition mo naman dyan ay paggamit ng Gregorian at saka sa Hebrew calendar. So yung pag-a-arrange po niyan ay malinaw na itatopic po yun sa ibang pagkakataon kung paano po i-position yung apat na ayuno. Pero malinaw na ang Diyos nag-declare na pagkatapos niyang gumawa sa ika-6 na araw sa lahat ng bagay, nagpahinga ang Diyos sa ika-7 araw. So bawat ayuno, tumutukoy po yan sa isang linggo. So apat itong na ayuno, apat din na linggo, na pag binilang mo na ang 7 days a week sa apat na linggo is 28 days. So may susog pa po dyan para luminaw yung 28 days. Pero diniin mo na ito po ay kailangan po intindihin ng mabuti ng lahat ng tao sapagkat binanggit po sa sunod na scripture, and verse 20, binanggit niya dito, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mangyari pa na darating ang mga bansa at ang nagsisitahan sa maraming bayan, nagsisitahan sa isang bayan ay paroon sa isa na magsasabi, magsiparoon tayong madali na ating hilingin ang lingap ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga hukbo, ako man ay paroroon. 22. O maraming bansa at mga matibay na bansa ay magsiparoon upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at hilingin ang lingap ng Panginoon. So meaning, ang buong mundo hindi na alam kung anong gagawin. Sapagkat ang inasahan ng international country, yung counseling at yung assessment ng mga naglilingkod sa Diyos. Sa akin, kung ako'y tatanungin,
maraming naglilingkod sa Diyos na hindi mapatunayan ang naglilingkod sa Diyos. Sabihin na lang natin, merong thousands, merong millions of leader, nag-leader sa kasalukuyan, pero hindi natin makita sa kanila yung leadership, especially yung implementation sa Christ Sabbath. Ang sabi ng Marcos chapter 2 verse 27, ginawa ang Sabbath para sa tao. So, sino itong mga tao? Ang tanong, yung gaganap nitong Sabbath na ito, na nasa loob ng 4 na ayuno, na lahat ng bansa ngayon ay maghahanap sa Panginoon. Hindi na po pansinin ngayon at binigyan ng respeto ang mga ilang nagpakilalang mga lingkod ng Diyos sapagkat sila mismo ang sumisira nito. So sa ating panahon, in favor of spiritual, sino ang ating lalapitan? Sino ang ating hinga ng counseling? Tama yun, Diyos. Pero sino yung pinanahanan ng Diyos sa time natin para ituro sa atin ang katotohanan? Ang hirap maghanap nun. Sabihin na lang natin merong 1 in a million. Ito bang bagong silang meron bang milyong bilang? Kung meron, may isa. Yung isa na yun sino? Yan ang ating hahanapin. Okay? So, ito ngayon ang problema. So, kanina, binanggit natin from 30 years old above, especially sa mga edad ng kasalukuyan, nating edad na merong 40, 50, 60 years old, pataas po. Titiyakin natin kung anong standing natin ngayon sa kasalukuyan tayong mga hindi na minor age. Ito, hindi na pinag-uusapan natin yung individual or group, kundi international. Okay. So, titingnan natin na sapagkat mostly, yung binanggit ko ng mga may edad na, lalo na sa tinatawag na born-again Christians, lahat ito ay mga baptized na in the name of Jesus Christ. Lahat ito nag-serve na sa Panginoon inside of the church. At maaaring ang babae nasa group na po ng mga women's ministry, ang mga lalaki nasa group na po ng preacher's ministry, at ang iba kasalukuyang nag-aaral ng 2 years, 3 years, 4 years. So yung mga edad po na 30 above, malawak na po ang alam niyan. At dahil sa malawak ang alam, kalimitan po ay may mga aral na po paano natin bigyan ng daan yung temptation. Maraming klaseng temptation, hindi lang isa. Ang dami. Okay? So sa panahon ng mga hari, tingnan natin muna. Pero bago yan, tingnan muna natin yung Revelation chapter 15 verse 4 bilang patunay doon sa international na pagsasalita ng Diyos. Sa Revelation chapter 15 verse 4, tingnan natin sa Tagalog Bible. Hindi matatapos, O Panginoon, at buhalati ang inyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at magsisisamba sa harapan. Yun. Sapagkat yung mga katuwid na gawa ay mga kayal. Yung lahat ng bansa, kanina magsisihanap sa Panginoon, at lahat ng nakasumpong na yon, dito sabihin sa ating sister, mahayag sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ibig sabihin, ang tao, ang sino man, babae at lalaki,
lalo na po sa mga matured na, ang mabuting gawa hindi puwedeng takpan, hindi puwedeng tabunan, hindi puwedeng maitago. Kundi yung mabuting gawa, wala siyang katumbas na puwedeng takpan yung mabuting gawa. So, local, international, ilang billion man tayo ngayon, lahat ng gumawa ng mabuti, mahahayag ito. Oppositely, lahat ng gumagawa ng masama, mahahayag din. So, saan lahat galing yon? Sa Isaiah chapter 45, nagkakamali, God create darkness and light. So, yung nag-create ng darkness, siya din maglantad yan. Yung nag-create ng light, siya din maglantad yan. Diniin sa scripture, pakiulit doon sa scripture sa Tagalog. Inyong hindi matatapos, O Panginoon, at malantihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay galing pinagmansang sa harapan mo. Yun. Sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay mahayag. Ang tanging mahayag sa panahon yan, yung matuwid na gawa ng Diyos. Anong verse yun? Chapter? Okay. So, balikan natin. 1 King chapter 11 verse 1. Kung paano po makita natin na bigyan daan at kung paano bigyan daan. Sapagkat itong temptation, hindi siya pwedeng pigilan sapagkat trabaho ng darkness na gawin niya ang kanya pong tungkulin in favor of darkness. So tayo ngayong mga matured, malawak na siyempre yung kaalaman, pag-aaral, sa pagsusuri, at madetermine na natin kung paano natin tunggaliin ang gawa ng tukso. Okay. 1 King chapter 11 verse 1. Ang Haring Salomon ay tumitikta sa maraming babae sa isang lupa. Napati sa anak ni Paraon, mga babae Maurita, Manita, Edomia, at Hethia. Sige, tuloy lang hanggang 4. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo. Sapagkat walang pagsalang, kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsulong sa kanilang nasyon. So, yung time ni, bago magpatuloy si sister, yung time ni Solomon, that is before Christ. Itong mga asawa ni Solomon, iba't ibang lahi. Iba't ibang pinanggalingan na lahi at kultura at pagkatao naging asawa ni Solomon. Maring tiningnan lang siguro ni Solomon yung kagandahan ng babae. Doon sa binanggit ng verse 1, ilan yun? Israel. Ha? Abumita. Amonita. Edomia. Hitiya. Hitiyo. Yung mga naging asawa ni Solomon, may iba't ibang mga lahi o tribo na pinagmulan. So pagdating ng verse 2, meron dong binanggit sa verse 2. Okay, tuloy. 1 King chapter 11 verse 2. Yung pa rin. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ng Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila kung sila man ay makikihalo sa inyo. Sapagkat walang pagsalang sa kanilang ililigaw ang inyong puso. Ngayon, pag dinala natin yon, yung lahi na yan,
sa time natin, this 2026, halos buong mundo ngayon, inikot na ng tao, especially sa mga mayayaman, at hindi na natin maiwasan ngayon ang nangyayari na merong lalaki na 2 asawa, 3 asawa, na kahit may asawa pa rin sa labas, may ka-live-in pa rin sa labas, na merong mga foreigner mula sa ibang bansa sa Pilipinas at merong mga Pilipinang nasa ibang bansa na meron ding mga Pilipina nagpakasal sa foreigner para lang kunin yung green card ng lalaki at para maging residence ang babae. Ang habol po, hindi na po yung pagsunod sa mga bagay na gustong mangyari ng Diyos, kundi itong nangyayari kay Solomon sa ating panahon, sa mga matatanda na katulad natin, napapansin natin, nagpapatuloy ito at lumalala sa ating panahon yung tungkol sa tukso na itong nagaganap sa buhay ng tao. Okay. Sa verse 2 na binasa kanina, meron kang isang istansa doon na iniwan bago matapos. Verse Nasabi si Solomon. 3. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa. Ang prinsesa. At kagtugtang babae at iniligaw ang kanyang mga asawa at kanyang puso. Ang puso, sa time natin, pag pinag-uusapan natin, where is the kingdom of God? Inside of our hearts. Now, yielding the temptation sa ating panahon, hindi nabigyang daan ni Solomon, kundi lahat pinick up niya yon. Na mula sa iba't ibang culture o lahi, na itong dami na ito, hindi lang mula sa isang tribo, kundi sa iba't ibang klaseng tribo. At maaari, sa paglilingkod ni Solomon bilang hari, hindi na po niya na i-concentrate ang spiritual na pag-lead sa Israel, kundi naligaw ang kanyang puso dahil sa dami niyang asawa. So if we talk lust of the flesh, involved material, involved financial, yung temptation, bit-bit niya, yung lahat ng temptation nandito sa daigdig na ito. Kaya, ang younger age, bago mag-30, ipapakita sa kanila yan. Merong nasadlak sa droga, merong nasadlak sa rape, merong nasadlak sa killings, merong nasadlak sa trouble. Kaya, ang bilis na puno ng mga city jail, maging ang bilibid prison, dahil kalimitan sa nandoon mga younger age. Ngunit itong mga above 30 years old, hindi naman lahat younger age nandoon eh. Merong mga 30, 40, 50 nasa kulungan. Bukod sa mga iba pong nasintensyahan na, at bukod din sa ibang nasa custodial, nasa legal pa sila ng mga hearing. Kalimitan, itong mga ito, kabilang siya doon sa nations na binanggit na darating ang araw maghanap sila sa Panginoon. Ngunit, mahirap hanapin ang Diyos sa loob ng silda, sa loob ng prisuhan. Literally, sapagkat hindi ka pwedeng lumabas sa gusto mo. Doon ka lang sa vicinity ng kulungan. Ngunit mahirap yung nakulong ka, spiritual. Wala kang kulungan pero yung temptation, pag nakapalibot sa isang tao, kahit sabihin mo wala siya sa karsel, ang isang tao daig pang nasa loob ng kulungan. Nakuha natin ibig sabihin. Okay. So mahirap po yun. Yan ang nangyari kay Solomon sa kanyang time na yon. Ang kanyang puso naligaw sa daming yon. Ilan ba yung nanghingi sa kanya? Yung 700 nga lang pag nagsabay-sabay humingi sa kanya, hindi niya kayang bigyan. So may husay si Solomon kung paano niya isiping mabuti
ang pangangailangan dito, gano'n karaming kailangan nito, sapagkat bawat prinsesa binigyan niya ng kanya-kanyang karangyaan sa buhay. So, 'pag pinag-uusapan naman yung yaman ni Solomon, sa panahon natin walang sinumang makatumbas sa yaman ni Solomon. Ngayon kung pagsamahin natin ang lahat ng bilyonaryo sa buong lupa, local, international, hindi kayang itumbas ang yaman kay Solomon. So meaning, itong temptation na ito, we need to yield in every temptations, especially sa mga naglilingkod sa Diyos. Sapagkat hindi pangkaraniwan na binanggit ng Scripture na kahit si Solomon hindi nagdanas ng kaligayahan, ng katuwaan, ng kapayapaan, ng kapahingahan. Nitong mga tao sa panahon ngayon na naglilingkod na hindi nakakita sa Panginoon literally, pero nanampalataya sila na itong temptation, iingatan sila ng Diyos. Kapag tama ang pagsunod ng tao doon sa binanggit ng Biblia na 4 na ayuno na tumutukoy sa 4 na linggo, tumutukoy sa isang buwan, na bawat linggo mayroong isang araw na kapahingahan. Pero hindi sapat ang araw na ang tao magpahinga na wala siyang gagawin, kundi ang katunayan, yung pagtupad ng tao laban sa tukso. Ano man tukso ang hamon, allocation ng sanlibutan ito. Sapagkat kapag ang tao pinasok ng tukso, ang kasunod niyan ambition. Halimbawa, natukso ka sa pag-aaral, natapos mo yung profession. Anong kasunod niyan? Mag-ambition ka. Gusto mong maging doktor, gusto mong maging engineer. Pag nagkaroon ka ng ambition, anong kasunod nun? Okay? Kaya ngayon, pagka kinumpit mo ang tamang pag-aaral sa bata magmula nung siya nag-start ng pag-aaral, kailangan mga 21 years old tapos ka na sa college. Kasi po, pagpasok mo sa 21, 22, 25, pagpasok mo ng 30, maaaring nakapag-ipon ka na. Maaaring iba't iba ng sitwasyon ng buhay na nangyayari. Pagdating ng 30 years old, magsisimula ka na sa struggle sa buhay niyan hanggang pagtakbo ng 40, 50, 60. Pagtakbo ng edad, at hindi mo alam ang lahat ng yan, napasok ka sa temptation, pumasok ang ambition, hindi mo alam, kahabagan mo lang na hindi ka mapasok sa kulungan. Pero kung nakapasok sa kulungan at madiscover yung katotohanan ito, pero para sa akin, mahirap maintindihan. Kasi po, sa custodial, ang preaching doon, more on gospel of grace encouragement. Alam nyo, sa custodial, maraming mga naghihintay ng hearing, walang pambayad sa abogado. Kalimitang nakulong, hindi lahat may pera. Kalimitan mga may hirap lang. Pag tinignan nyo po sa custodial, lahat ng nakukulong, babae at lalaki. Daig pa yung isang taong hindi nakakain ng 3 araw. Gutom sila sa legality, gutom sila sa tamang pagtuturo, gutom sila sa lahat ng bagay kung paano sila makalabas sa kaso na kanilang kinasasangkutan. So kung nakita mo sila, maramdaman mo yung nasa loob ng kanilang puso, katulad ni Solomon, kung paano naligaw ang puso ni Solomon sa dami niyang mga princess. So, sa time natin, mauna mo, kapag ang isang tao napasok sa tukso, pagpasok sa ambition, itong paliwanag ng scripture. Diba? Sa Marcos chapter 10, simulan natin sa verse 35, dandaan ang pagbabasa, hanggang 37. Mark chapter 10, verse 35. Start tayo sa verse 35. Okay, makikita natin sa scripture.
At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, Hmm. ang mga anak ni Zebedeo. At sa kanya ay nagsasabi, Hmm. Guro, ibig namin yung gawin sa amin ang anumang aming hingin sa'yo. Hmm. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyo sa inyong aking gawin? Hmm. 37. At sinabi nila sa kanila, pagkaloob mo sa akin ang mga kaupo kami, ang siya'y sa inyong kanan at ang isa'y sa inyong kaliwa at inyong kaluwalhatian. Isipin niyo po, nakita nila, ginathered sila ng Panginoon, pinangaralan sila, maaring maraming panahon na kasama nila ang Panginoon. At doon nila naisip, ito ang katotohanan. At nung nasumpungan nilang katotohanan, nagkaroon sila ng ambisyon. Ano kaya ang plano ko? Ano kaya ang plano namin? Ano kaya ang gagawin natin? Tinanong ngayon ng Panginoon. Doon sa kahilingan nilang yun na pag-ibigay ng Panginoon. Anong kahilingan nila? Na sila ay mailagay sa isang luklukan. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Anong sagot ng Panginoon? Tuloy mo. Tapos sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman na inyong hinihingi. Nakaino baga kayo na sa sarong aking iiniman. Ang nagbautismuhan, sa bautismo na ibabautismo sa akin. Ang saro na ininuman ng Panginoon, hindi kayang inuman ng mga apostol. Lalong hindi rin kaya nating inumin. Sapagkat yung saro ng paghihirap, to crucify the cross of Calvary, to save and to redeem, there is only one Savior, which is our Lord Jesus Christ. Tayo hindi Savior. Ang mga apostol hindi Savior. There is only one Savior. Yan yung sarong tinutukoy na yun. Ibig sabihin, humingi ang mga apostol na hindi alam nila ang kanilang kahilingan. Kaya tayo pag nag-pray, Lord, yung aming bansa, Lord, yung Amerika, Lord, yung Russia, alam ba natin kung anong purpose ng Diyos, bakit naggera ang Iran at saka Israel or ang Israel laban sa ibang bansa? Sa time natin, ang lahat ng bansa lalapit sa Panginoon, maghahanap na sa kanila, magtatanong na, sinong magka-counsel sa mga bansa ngayon para sabihin sa kanila na ang lahat ng bansa halos napasok na po ng temptation. Tingnan nyo makikita natin dito sa scripture, bakit natin sinabi yun? Okay. Let us prove. Revelation chapter 18 verse 3. Revelation. Dahil sa alap ng galit ng kaniyang pakikiapid, Yes. ay nanagbuo ang lahat ng mga bansa. At ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya. At ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalalawan. Kita mo. Sa nadali si Solomon, ang kanyang puso piniligaw doon sa 700 and 300 women na naging asawa. Kaya 1,000 ang naging asawa niya. Naligaw ang puso ni Solomon. Now, kapag pinag-aralan niyo yung fornication, yung pakikiapid na yan, pag pinag-aralan niyo yan, sa panahon natin, walang ibang ipinakita kapag ang puso ng isang tao nagmahal sa isang tao, nagmahal sa pangalawang tao, nagmahal sa lahat ng tao. Tulad ng ginawa ni Solomon, hindi niya pinakawalan bawat nagustuhan niya. Ibig sabihin, kapag ang isang bansa, katulad nitong binanggit na scripture, kapag nakikiapid na, tiyak sa sagana din siya. Ibig sabihin, nakikiugnay siya sa temptation na nangyari sa isang tao, sa isang bansa. Kapag nakijoin siya, ipitok politics, makukorner ka talaga dyan. Sapagkat kapag binigyan ka ng isang malitang pera, hindi ka talaga magre-react. Tatahimik ka. And that is temptation. Pagpasok ng temptation, kasunod niyan, ambition. Pagpasok ng ambition, ito na.
'pag ako'y may bahay, 'pag ako may pera, 'pag ako may kotse, 'pag ako may ganito, ako'y may ganyan. Sabi ng Panginoon, hindi mo alam ang iyong hinihingi. So, if we talk destinations of men and women, yung believers in Christ in our time, na bago siya i-connect sa Israel, dadaan siya kay Kristo. Ang temptation, ang ambition, ang tanging makapag-declare lang na magbigay ng desisyon, hindi ang ating tribo, ang lahi, hindi ang ating religion, kundi mismo si Jesus Christ ang mag-determine kung saan ang iyong destination sa time natin. If we talk predestination of Christ, siya lang ang magbigay ng tamang destination. Pero kapag ang bansa, kapag ang tao, kapag ang sinuman napasok ng temptation na ito, if there is any temptation, pastor ka man, leader ka man, anong individual, na yung temptation na ito, na ang tao ay napenetrate doon sa temptation na yun. At kapag ang temptation, nabigyan mo siya ng pag-apprehend para i, ipagpatuloy ang temptation na yun. Ang panganib dito, kapag ang isang bansa nagkaroon ng laban sa Diyos, sabi na Scripture, ang bansang yun ay parurusahan ng Diyos. Si Solomon, kahit siya ay nasa Scripture na naging anak ni Haring David, hindi binigyan ng papugay ng Diyos si Haring Solomon dahil doon sa pagkaligaw ng kanyang puso. Now, ipinakita din ng Scripture na talagang sinabi ng Panginoon sa mga apostol, hindi alam ang inyong ginagawa or kahilingan o sinasabi. Ibig sabihin, kailangan alamin ng tao ang tungkol sa destination ng tao after 30 years old, 40, 50, pataas po na edad, kung ano po ang pamamaraan sa pag-iwas ng temptation. If you are married, steady ka sa isang asawa. Kapag ikaw bao, huwag ka nang mag-iisip na mag-aasawa muli. Para sa akin yan. Sapagkat nilinaw ni Paul na ang tao, kapag maraming alalahanin, apektado ang kanyang pagsiserve sa Diyos. Si Solomon, kahit bilyonaryo, sa 700 plus 300 na mga wives ni Solomon, ang naligaw sa kanya ang kanyang puso. Ngayon, itong ambition na ito, halos karamihan sa mga tao, nagsikap, naghanap buhay, para mabuhay, mapambayad, lahat. Kasamang ambition yun. Someday magkaroon ako ng someday. Pero, ang tao, sa kabila ng sinabi ng Scripture, ang buong daigdig, natukso, nagkaroon ng ambition, dumami ang tao, yumaman ang mga bansa. Dahil bawat tao nagkaroon ng ambition. Halimbawa po, sa motor lang, sample ko lang. Ano bang pinaka-convenient sa Metro Manila dahil sa sobrang traffic? Kaya dumaming motor. Gusto natin, nagtatrabaho tayo, hindi tayo malilate. Matraffic, pag four wheels, mas maganda, nakamotor. So, karamihan po sa ilang libong mga call center, yan po ang kanilang sinasakyan. Kaya nag-click yung rider ng motor. Ngayon, sa time natin, yung ambitions, spiritual, maraming gustong maging preacher, maraming gustong maging pastor, maraming gustong mag-leader sa paglilingkod sa Panginoon. Marami po, wala pong problema doon sa nasa, no? Ngunit, merong mga tukso na pumapasok na kailangan mabigyan daan ito. Okay?
At nangyari na sa panahon ni Solomon kay David at sa ating panahon ipinakita na isang katanungan din sa bawat isa sa atin, ano bang ambition mo? Ano bang ambition ng tao? Walang ibang sagot ng tao. Sumagaan ang buhay, umasenso ang buhay, maging maayos ang buhay, maging maayos ang pamilya. Sa mga simpleng sagot. Pero kapag pinag-uusapan ang millions and billions, lagpas na sa family. Kalimitan nga, ang tao, kapag meron ng billions, hindi na nakatira sa bansang Pilipinas. Nasa ibang bansa na. At alam ng marami na ang free country sa panahon natin, which is California, kalimitan po yan doon nagsisiksik yung mga mayayaman, nagbubukas ng mga negosyo, at maaaring Pilipino, ngunit nandoon sa ibang bansa. So, hindi natin alam kung may tinatago o may tinatakasan. Okay. Ngunit, ipinakita dito sa time ni Apostol Pedro ang paliwanag dito. Sa 2 Peter chapter 2 verse 20. Nakikita natin sa kanya pong paliwanag. Okay. Tingnan natin. 2:20. Mm. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas ang mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Panginoon, Mm. at pagpagligtas na sa Ito Kristo, ay muli na halubiluhan at manaig niyaong ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. See? Ang ambitions maganda. Depende sa ambitions. Pero ang tanging may bigay nating idea sa spiritual doon sa mga may ambitions, yung naka-incline doon sa paraan ng Diyos. Halimbawa, anong paraan ng Diyos sa Old Testament? Sa time ni Moises. Nung tinawag si Moises, nagreklamo si Moises tungkol sa kanyang pananalita, pinangakuhan siya ng Diyos, and then, tumapang si Moises na pumunta siya sa kanyang kinakapatid, si Paraon, na palayain mo yung Israel. And then, yung mga salamingkero na magmarunong dunungan, nagpakita ng ahas, at nagpakita din si Moises. Ang ambition ni Moises, yung magampanan niya, ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Sa time ni Moises, nung nilabas ang Israel, sawa na si Moises sa pagiging mayaman. Iniwan niya ang kayamanan sa Ehipto, alang-alang lang sa pagsunod sa Diyos. So, merong dalawang klaseng ambition. Heavenly ambition and darkness ambition. So, itong dalawang ito hindi pwede paghaluin. Sapagkat God create darkness and light. Tayo ay nabilong, if we talk Christians, nabilong tayo sa light, hindi sa darkness. Ang ipinakita dito, kung gaano kasama sila nung una, because of ambitions, because of the wrong ambitions. Tayo, in favor of spiritual, you can speak from now on kung gaano kasama nung una, mas malala kaysa darating na panahon. Kapag ang tao nalulong sa wrong ambitions. Ngayon, yung ambitions ba ito, tanong, nakakonect ba ito sa paraan ng Diyos? Itong ambitions ba ito, nakakonect ba ito sa kapamaraan ng Diyos sa kanyang kingship time? Itong ambition ito, nakakonect ba ito sa paraan ng Diyos o sa paraan ng sa sarili? So, kalimitan po, ang reason dyan, sapagkat ngayon ang tao natakot eh. Kapag nagkaroon ka ng millions, billions,
Ang iniisip mo, may pambayad ka sa punerarya, may pambayad ka sa mga private cemetery, may pambayad ka sa every 3 years or 5 years contract, ilang anak mo, ilang apo na magiging ano, lahat yun may mga deposito na sa bangko. So, ang inisip mo, easy lang, masaya, okay lang, basta maraming pera. Kasi ang philosophy ng worldly, di baling mamatay ka basta hindi dilat yung gutom ka. Yung di baling mamatay ka nakahiga ka sa pera. So, yung philosophy na yun, masabi nating mapanganib. Okay, tingnan natin ha. Let us compare the suffering those individuals today. If we talk nations or individual, yung tao, kung paano siya sadlak yung suffering na parang imperno ng buhay niya. Na kahit meron siyang gintong hinigaan at billion sa paligid niya at tinago o inipon, ang imperno, maramdaman ng tao yan habang siya buhay. Tingnan natin na, ang tao hindi aasa na ilibing, makalimutan niya lahat, hindi niya alam. At lalo na makita niya kayong pinsan kamag-anak. Mali pong doktrina yan. Walang scripture nagpapatunay po dyan. Okay, ito. Patunayan sa scripture. Sa Matthew chapter 5, verse 22. Hallelujah. Chapter 5, verse 22 ng Matthew. Natapos sinasabi ko sa inyo, na ang bawat magbuod sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa hatulan. At ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, baka, ay mapapasapanganib sa libre. See? At ang sino man magsabi, ulod pa, ay mapapapanganib sa impyerno ng apoy. So, itong scripture na ito, comparing doon sa suffering, doon sa imperno, doon sa mapaapoy na sinasabi, na mostly sa time natin, ang tao mahilig magmura. Mostly sa time natin, ang tao lang respeto sa kapwa. Mostly ang time natin ngayon, sa usapang pamprobinsya, na kapag umasinsong isang tao mula sa mahirap, hindi na kayang lumingon sa pinanggalingan. Ewan ko lang sa iba kung ginagawa yun. Ngunit dito, ipinakita, mayamat mahirap, ipinakita po yung comparison doon sa suffering, yung edad from 30 years old above in our time, especially yung nakalam na salita ng Diyos. Ipinakita dito sa scripture, kababasa lang ng ating kapatid, yung huling istanza, pakiulit po. At ang sino man magsabi, ulod pa, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Sino bang dalas gumamit nitong term na ito? Mga pastor, karamihan dyan. Lately, kamamatay lang. Maraming gumagamit na leader ng termino na yan. Para sa akin, deserve siyang tumanggap noon sapagkat yung katawan, hindi ako naniwala na ang cremation ay araw sa Biblia na pwedeng i-cremate ang iyong katawan. Hindi ko hinihikayat ang mga followers na humiwalay, kundi pag-aralan nyo. Sapagkat hindi rin namin kailangan ang sino man para maging membro sa grupo namin. Kundi pag-aralan nyo. Sapagkat individual po ang kaligtasan at individual din po ang pagharap ng tao sa spiritual and literal fire. Problema, kaguluhan, material, physical, spiritual, lahat po yan. Now, doon sa scripture, si Apostol Mateo nagpaliwanag din tungkol din po dito. Mula kayo nasa chapter 5, verse 22
Ngayon naman makikita natin sa Matthew chapter 13 verse 41. Anong sabi po sa chapter 13 verse 41? 13:41. Susubuin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel Mm. at ang kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian Mm. ang lahat ng mga bagay na makapagpapatisod Mm. at ang magtitigawa na kasampalatan. Yan. So, may pagbubukod ang Diyos na gagawin sa mga ito at ang kikilos niyan mga anghel. Order galing sa Diyos. Ngayon, in how many nations today? 197 supposedly nations. Ibubukod ng Diyos yun. At ang gawa niyan mga angel ng Diyos. Ibig sabihin, kapag may pastor sa Bagong Silang, may pastor sa Quezon City, may pastor sa Alabang, o sa lahat ng syudad, barangay at lungsod sa bansang Pilipinas, bawat makarinig noon, ihiwalay. Bawat hindi nakikinig, ihiwalay din yun. Now, pagdating sa barangay, katulad ng Bagong Silang halimbawa, na pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas, ilang kapitan dapat magpangsyon? Paano mo i-enforce ang peace and order? At ilan ang purok na dapat mong pagkatiwalaan? At ilan ang counselor na dapat po mag-apprehend ng tasking o duty sa nasasakupan ng barangay na kinabilangan? Ito bang mga taong ito ay naglilingkod sa Diyos? Ito bang mga taong ito ay nakasunod sa sabat ng Diyos? Ito bang mga taong ito may takot sa Diyos? Ito bang mga tao ito hindi ba matempt doon sa lagayan? Ito bang mga taong ito ay kikilos ba kahit walang lagay? Ito bang mga taong ito gagalaw ba, magbibigay ng assessment sa nasasakupang barangay kahit walang padulas? I hope lahat ng barangay ngayon hindi mahilig sa padulas. Ngayon, compare suffering. Sapagkat si Solomon, billions of money, trillions of money, gold and silver, hindi pa rin kinikilala ng Diyos na masaya si Solomon. Based on the scripture, niligaw ang puso ni Solomon dahil sa dami niyang asawa. Ibig sabihin, sa prinsipyo ng Islam, okay, hindi masamang mag-asawa ka ng 3-4 basta kaya mo pakainin, bigyan ng bahay, lahat ng luho, bigay mo. Pero bawal kang mag-asawa ng marami kung wala kang ipapakain. Yan ang kanilang prinsipyo. Si Solomon, 700 princes. Lahat yun, binigyan na ng karangyaan yun. Okay. Anong naging sabi ng scripture? Si Solomon hindi nagdanas tulad ng dadanasin sa panahon ngayon na kahit tayo hindi nakakita sa Panginoon, sumampalataya at pinanghawakan natin ang kanyang salita. If we talk ambitions, titiyakin natin ang ating ambition na nakaugnay doon sa plano ng Diyos. Pero kapag ang ambition nyo hindi nakaugnay sa plano ng Diyos, that is a comparing, suffering, and fire. Inferno yan. And I tell you frankly, brothers and sisters in Christ, okay? Our friends in every nations, search the scripture. Those are billionaires today. Minsan lang ang buhay. Minsan lang ang ating hininga na binigay ng Diyos. May time pa po. Okay. Itapusin muna natin to. Sa verse 42, ito po ang sabi kanina after verse 41. Verse 42. Ang sila idakatong sa kalan ng apoy. Yan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngiti. Isipin mo, buhay ka, isasalang ka sa mainit na kalan, kumbaga. Ibig sabihin, na pinatawag ka sa korte,
pinagalitan ka ng piskal, pinagsabihan ka ng piskal, nasa hearing ka, ini-schedule ka ng mga hearing. Salang yan sa apoy. And that is a kind of suffering in fire. Imperno yan. Ang dami ngayon po, magsuri kayo sa mga nagsusuri. Ang araw na ito, subukan nyo mag-research. Ilang hearing ang naganap sa lahat ng korte sa Metro Manila. Sa ilang mga branches. May hearing ng rape. May hearing ng pinatay. Nilagay sa malida. May hearing sa corruption. Ang pinag-uusapan, billion-billion, hindi na po thousands. Pag pinagsuma mo yung hearing sa araw na ito, bukod pa bukas, bukod pa sunod sa araw. Sa 7 araw sa isang linggo, sa daming hearing sa iba't ibang kaso, ang bagsak lahat yan, natukso lahat ang tao. Ang tao hindi na nakuntento. Na inisip nila, pag nakaipon sila ng millions of billions, masaya sila pag ng panahon. No. Ngayon pa lang, imperno na ang buhay ng tao yan. Ang pera hindi makakatulong. Seconds lang yan, pwede na yung paliparin ng Diyos, tapos ang usapan. But in regards of your soul, kumusta na? Suffering of fire. Kaya kung minsan nakakita ka ng isang pamilya na ang atip lang nipa, tumutulo minsan, ang kinakain bulad, gulay, lauoy. Kahit sipunon ang mga bata, walang damit, masaya sila. Mas gusto ko yun. Pero ang hirap naman kung hindi yan ang destination ko. Destination natin. Kasi sabi ng Diyos, you transfer us from the death to life. So meaning, pag binigyan ka na ng pagkataon ng Diyos para may transfer ka from the death to life, yung buhay na yun, sikapin mo na nakaugnay ka sa plano ng Diyos. Huwag kang hihiwalay. Kasi pag nag-iisip ka ng ibang plano kaysa plano ng Diyos, pag pinasok ka ng tukso, okay, ang kasunod yan, ambition. Pag pinasok ka ng literal or physical or worldly ambitions, ang kasunod yan, wala nang ibang kasunod. Kasi po, pag pinasok ng temptation, sunod yan ambition. Pag hindi ka maawat yan sa ambition na yan, impyerno ang papuntahan ng tao. So, bukod kay Apostol Mateo, nilinaw din po ni Apostol Marcos tungkol po dito. Sa Marcos chapter 9, verse 41, 43. Okay, 43 tayo. Amen. At kung ang kamay mo ay makakapagpapatusod sa iyo ay putulin mo. See? Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pinsaw. Kaysa may 2 kamay kang mapasa ang pierno. Oh, praise the Lord. That is spiritual. Anong sabi ng scripture na binanggit po sa Biblia? Kababasa lang ni Sister. Kapag nagkasala ang iyong kamay ay hindi literal na putol yun kundi spiritual. So meaning, literal ang taong nabubuhay kapag siya ay napasok ng tukso at napasok siya ng pansariling ambition, siya ay nasa literal and spiritual suffering at the same time, fire, impyerno. Okay? Ngayon, sabi ng Judas, sikapin nyo silang ahunin sa apoy. Ito yung trabaho namin. Okay? Ito yung trabaho natin naglilingkod sa Panginoon. Na hindi ka pwedeng mag-rescue sa isang taong nasusunog kung walang kang suot na sapat na hindi ka masunog din doon sa nasusunog. Mahirap yung mag-rescue ng isang bombero
na hindi siya kumpleto ng attire laban sa apoy. So, sa ating panahon, ipinakita po yung shield ng Diyos mula ulo, dito, sa katawan, breastplate, and then yung kasuotan, and then yung sword, which is the word of God. That is the soldiers of God. So, pag lumakad ka, kumpleto ka ng swords at saka yung shield ng Diyos. So, pagka nag-rescue ka doon sa mga nasunog, nag-rescue ka ng isang tao,